Welcome back sa ating channel mga katropa pets. Ito ulit ang inyong katropa pet na si Aris Moreno. At sa video na ito ay pag-uusapan natin yung mga isda na madaling alagaan na pwede lang ilagay sa 5 gallons to 10 gallons. At hindi kailangan ng mamahaling filter, hindi kailangan ng mamahaling pagkain. Top 5 para sa akin yung beta. Sobrang makukulay sila at hindi sila takaw sa space. Yung isang beta, pwede nyo po yan ilagay sa 2.5 to 3 gallons. Yung beta po, meron po siyang labyrinth organ. Diba nga po mga isda kumukuha ng oxygen sa tubig sa pamagitan ng hasang nila. So, itong may labyrinth organ, kagaya ng beta, kapag bumaba yung level ng oxygen sa tubig, iaangat niya yung bibig niya sa ibabaw ng tubig para huminga. Kahit walang air pump, kahit walang filter, pwede na. Kung wala pong filter, papalitan nyo po yung tubig niya 20% every other day. At ito, isang beses nyo lang pakakainin sa isang araw. At kung wala po kayong live food, kagaya ng kiti-kiti, baby brine shrimp, pwede na po actually yung pellet for beta. 3 to 4 pellets sa isang feeding, pwede na po yan. At pwede rin yung decapsulated baby brine shrimp. Isang kurot lang, konting-konti lang, kada feeding, pwede na po yun. Yung talisay extract, nakakatulong din po yan sa beta. Dahil nga po, binababa po niyan yung pH level. Ginagawa niya pong slightly acidic yung tubig. Kasi po yung beta, mas masaya po sila kung yung pH level ng tubig nasa 5 to 6. Pero kung wala naman pong talisay extract, okay din lang naman. Kasi pwede rin po yan mabuhay sa tubig na may neutral pH level na 7. Ano ba yung mga compatible na isda para sa beta? Pwede po actually yung mga peaceful na isda. At syempre, hindi rin po malalapad yung kanilang mga palikpik at buntot. Kasi mainit po sa mata ng beta yung mga yun. Kung sasamahan nyo sila ng ibang isda, syempre yung ibang isda na yun, yung isasama nyo sa beta, dapat yun yung mauuna sa aquarium. Hayaan nyo po muna sila mag-adapt doon sa environment nila for 2 to 3 days. Saka nyo po i-introduce yung isang beta, lalaki man or babae. Kung babaeng beta, pwede po yan madami. Sorority po ang tawag doon. Pero kung lalaki, isang lalaking beta lang ang pwede nyong ihalo. Ano ba yung mga yon? Una, sa listahan ko yung Neon Tetra. Kasi yung Neon Tetra, gusto rin yan sa slightly acidic na tubig. So, pwede nyong lagyan niya na talisay extra. Since ang Neon Tetra ay schooling fish, mas gusto nila na 6 or more. Ang Neon Tetra po, mahaba po siya ng 1.5 inches. So, kung susundin po natin yung 1 inch of fish per gallon of water, sa mga maliliit na isda lang po yan, 9 gallons yung kailangan para sa 6 na Neon Tetras. So, idagdag pa natin yung length ng beta, nasa 3 inches po siya, wala naman 12 gallons na aquarium, so 15 gallons. So, sobra lang kayo ng 5 gallons pa. Pero, pwede rin naman haluan yung beta ng mga isda na ayaw sa slightly acidic na tubig. As long na hindi rin syempre kayo maglalagay ng driftwood or ng talisay extra. Kasi nga po, ang beta, pwede naman po yan mabuhay sa neutral na pH na 7. Tandaan po na yung mga isda na to, mas masaya po sila kapag in group of 4. At dapat susundin pa rin natin yung 1 inch of fish per gallon rule. Siyempre, observe din po tayo kapag nakakita tayo ng aggression, kailangan ihiwalay na natin si beta bago pa yan magdulot ng malaking problema sa ating community tank. So, top 4 sa akin yung platy. Makukulay sila, so napakaganda nilang tingnan sa aquarium kasi meron itong itim, merong red, merong blue, merong brown, merong orange, merong golden or yellow. Yun nga lang mga katropa pets, sobrang bilis nila magparami. Kaya kung ako sa inyo, kung maliit lang naman yung aquarium ninyo, like 10 gallons, mag-aalaga tayo dapat ng platy o puro babae or puro lalaki para maiwasan po natin yung pagre-reproduce.
Kasi syempre, pag nag-reproduce yan, magdadagdag kayo ng size ng aquarium ninyo. Kahit pa maganda yung filtration system na gamit ninyo, basta nag-overcrowd kayo ng aquarium, marami kayong problema na may encounter. Ang platy po, humahaba po siya up to 3 inches. Pero usually, nasa 2.5 inches po yung haba niyan kapag sa aquarium lang sila pinalaki. So, pwede na po yung 10 gallons, 4 na platy lang po yung pwede nyong ilagay doon. Paano po ma-identify yung gender nila? Tingnan nyo po yung anal fin. Kapag nakita nyo po na patulis po yun, lalaki po yun. Kapag nakita ninyo na kalapad po siya na parang pamaypay, babae po yun. Ang platy po, hindi po ganun kaarte pagdating sa pagkain, kaya pwede nyo po itong bigyan kahit fish flake lang. Siyempre, wag po kayong maglalagay ng talisay extra, driftwood, kasi bababa po niyan yung pH level. Ang platy po, they prefer higher pH ng tubig. Siyempre, kapag magsasama kayo ng ibang isda, mag-upgrade kayo ng size ng aquarium. Pwede po yung swordtail, pero po, may chance po na mag-crossbreed sila. Platy at swordtail galing sa same na genus na Siphophorus. Kapag galing sa same na genus, pwede po mag-crossbreed. Kung lalaki po yung aalagaan ninyong platy, ayaw nyo po mag-crossbreed, lalaki din po dapat yung pipiliin ninyo na swordtail. Pwede nyo rin haluan ng ibang isda na nasa ibang genus as long na peaceful po sila, kagaya ng Molly, Guppy, Neon Tetras, at Zebra Danios. Top 3 sa listahan ko, Neon Tetras. Sabi ko nga, Neon Tetras, sumahaba siya up to 1.5 inches. At dapat in group of 6 or more since cooling fish po sila. Kumikinang sila kapag natatamaan sila ng liwanag. Itong ganitong klaseng trait nila, nakuha nila yan dahil galing sila sa murky, hindi halos natatamaan ng liwanag. Yun yung natural habitat nila. Nagpakita sila ng gantong trait para mahanap nila yung isa't isa. Kasi nga naman kapag sa dilim kumikinang, mas madali nila ma-identify na kapwa nila Neon Tetra yun. Kailangan natin imimik yung natural habitat nila. Kung ilalagay nyo sila sa isang aquarium, let's say 10 gallons, kailangan po hindi ganon kataas yung watts ng ilaw. May access po kayo sa mga floating plants like yung duckweed, pwede nyo pong lagyan yung ibabaw para nabablock po nun yung liwanag. Pwede nyo silang pakainin no pellets isang beses sa isang araw lang po tuwing umaga. At yung kaya lang nilang ubusin within 2 to 3 minutes. Pwede po silang haluan ng ibang isda na peaceful, kagaya po ng Guppy, Molly, Platy, Zebra Danios. Kung sasamahan nyo ng ibang isda na nagtatrive sa neutral na pH, pwede din naman. Huwag nyo na lang lagyan ng driftwood o ng talisay extra. At top 2 po sa aking listahan ay dwarf gourami. Yung dwarf gourami po, para po siyang beta. Kasi meron po siyang labyrinth organ. Okay lang sa kanya kahit walang filter, kahit walang air pump. May pagka-aggressive po sila kapag may kasama silang ibang dwarf gourami sa aquarium nila. O humahaba siya ng 3.5 inches. Kailangan niya at least 5 gallons na aquarium. Kung 5 gallons isang dwarf gourami, kung 10 gallons, pwede nyo pong samahan ng ibang peaceful na isda. Kasi ang dwarf gourami naman po, peaceful naman sila by nature, nagiging aggressive lang po sila sa kapwa nila gourami. Ano ba yung mga pwedeng ihalo sa kanila? Zebra Danios, Molly, Platy. Ay, hindi naman ito light sensitive kagaya ng Neon Tetra. So, sa natural habitat nila, gusto rin nila yung environment na mahalaman. Pwede rin kayong maglagay ng mga fake plants kung wala po tayong budget para sa live na plants. Huwag po tayo masyadong maglalagay ng maraming mga fake plants para na meron silang plenty of space na lalangoyan. At pagdating naman po sa pagkain, hindi ito mapili. Okay na sa kanila yung mga sinking pellets since bottom feeders po sila or sa ilalim or sa bottom sila ng tank kumakain. At top 1 po sa aking listahan, Guppy. Marami pong mga strains ang Guppy na pwede ninyong alagaan. Sobra pong makukulay. Maganda talagang tingnan sa aquarium. Kapag puro lalaki, kailangan po minimum of 6. Pwede po yan sa 10 gallons na aquarium. Kasi kung less than 6 yan, halimbawa naglagay kayo ng 3 Guppy, so ano mangyayari? Yung isang Guppy na yon, let's say yun yung pinakamaliit na Guppy, tapos yung dalawa mas malaki sa kanya, bubulihin nila yung mas maliit sa kanila. So yung aggression, direkta lang.
doon sa isang maliit na gapi. So, sino magsasuffer? Yung maliit na gapi na yun. Kailangan magdagdag pa tayo ng iba pang male guppies. At least 6. Schooling fish din kasi ang mga guppy. Kapag marami sila, hindi sila na-stress, nababawasan natin yung bulihan. Kasi nga, masaya sila. Magkakaparehas po yung sukat nila. Wala pong mas malaki, wala pong mas maliit. Kasi po, kung sino yung mas malaki dyan, yun yung mambubuli dun sa maliliit na isda. Kung puro babae naman po yung aalagaan ninyo, pwede po yung 4 to 5 females sa 10 gallons na aquarium. Mas malaki po kasi yung female na guppy kaysa sa male na guppy. Hindi lang lalaki yung may behavior na gano'n na nambubuli. Meron din actually yung babae na napansin ko. Kapag buntis yung babaeng guppy ko, binubuli niya yung ibang guppy na hindi buntis. Kailangan matakot sila sa kanya. Dahil nga kapag takot yung mga ibang guppy sa kanya, siya yung mas makakakuha ng maraming pagkain. Kaya makabubuti na yung mga buntis na guppy, ihiwalay niyo po yan. At kung gusto niyo matutunan yung tamang pag-aalaga ng beta, ng guppy, ilalagay ko na rin yung mga links ng mga videos na yon sa description ng video na ito. At kung meron man tayo mga expert na dyan sa pag-aalaga dun sa mga isda na nabanggit ko, pwede kayong magdagdag ng idea. I-comment lang po yan sa ibaba. At kung meron man mga tanong hindi nasagot sa video na ito, pwede rin po mag-comment sa ibaba. At lagyan po natin ng hashtag #katropapets yung ating comment para po maging valid po yan na raffle entry kasi magpaparaffle po ulit tayo. Ang ipapag-giveaway po natin ngayon ay package na po o isang single air pump na po with medium size na sponge filter at meron na rin po siyang air hose na kasama. Ako na po yung mag-order sa Lazada at ipapadala po natin yan sa isang winner natin. Siyempre, taga Philippines din. I-announce po natin yung winner na yan sa next na video natin next week. I-announce na rin natin yung nanalo ng siphone sa previous na raffle contest natin. Kita-kits sa next na video mga katropa pets. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. God bless you.